programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Likas na sa pamilyang Pilipino ang pagkakaroon ng di pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat ay nananatili pa ring pundasyon ng lipunan ang isang pamilya. Tunay nga bang matatag ang pamilyang Pilipino? O kung minsan dumarating din sa punto na sumusuko din? Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nasisira ang pamilya? Narito ang ilang halimbawa. Kamakailan lang ay naging matunog ang usaping pagsasakatuparan ng pagtuturo ng sex education sa mga mag-aaral na nasa sekundarya. Ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi ito naipatupad. Alam natin na ang nasasadlak dito ay ang mga kabataan. Sa panahon ngayon ay di natin maitanggi na sa murang edad at musmos na kaisipan ng ilang kabataan ay nauuwi ito sa di magandang gawain na kadalasang biktima ay ang dalawang magkaibigang kasarian o ang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kagaya ng maagang pakikipagtalo o tinatawag natin marital sex. Hindi alintana ang kabataan ang hirap ng buhay. Basta makuha lamang ang sarap na inaasam ay sige lang ng sige. Dahil dito ay naisasantabi ang kalagahan ng family planning. Maliban pa dito ay nawawalan na ng bisa ang sakramento ng kasal sa kasalukuyang henerasyon sa ganitong pangyayari. Kagaya ng problema ng nakararami, dumadating din sa punto na nakararanas ng krisis pangpinasyal ng isang pamilya, lalo na't sa pamilyang di napagplanuhan dahil sa tumataas na demand ng pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Bilang resulta nito ay umuusbong ang panibagong problema katulad na lamang ng di pagkakaunawaan ng asawa na nauwi sa pagbibitaw ng masakit na salita, pag-inom ng alak, sa paniniwalang ito ang solusyon sa problema at marami pang iba. Kaugnay ng lahat ng ito ang talamak na bisyo ng isang asawang lalaki na pangalawa. Natagpuat alam nila sa kanilang sarili na mas lalo pang lalala ang sitwasyon kung ito ay kanilang papasukin. Ngunit sa kagustuhang matakasan ng problema ay kanila itong susuumin. Walang duda na ang ganitong uri ng gawi ay lalong makakaapekto lamang sa sitwasyon. Sa modernong panahon, kahit na alam natin na nabibigyan na ng boses ang mga kababaihan upang sabihin ang kung ano man na tumatakbo sa kanilang isipan, ay di nabago sa pandinigan salitang battered wife. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging battered wife? Ang isang battered wife ay kinakahulugan sa madaling salita ay ang naging bunga ng pag-aabuso sa isang babae ng kanyang asawa sa pisikal, emosyonal o mental na aspeto. Marahil ito ay bilang resulta ng ilang dahilan tulad ng di pagkakaunawaan, galit, problema
Kapwa't di man makatarungan na sakta ng isang babae na kanyang asawa, ay nangyayari pa rin ito sa panahon ngayon. Masakit man isipin, ngunit minsan ay di talaga may iwasan ng ganito, lalo na sa mga bagong mag-asawa. Ika ng iba ay kilalaning mabuti ang mapapangasawa dahil sa oras na kayo ay nagsasama na ay hindi may iwasan ang posibilidad na mangyari ang katulad ng mga nabanggit. Ano po ba ang nangyari sa inyo? Simula kasi yun nung uwi siya ng lasing isang gabi. Tapos tinanong ko siya kung kumain na ba siya. Sinagot niya lang ako kung may pagkain pa. Siyempre, sabi ko wala kasi wala lang ako ng pera. Tapos, sinabunutan niya ako, tapos kinalatkan niya ako. Tapos, sinimulan niya na ako sampalin. Tapos, sinuntok niya pa ako sa tagiliran. Tapos, pagkatapos ako suntukin sa tagiliran. Sinuntok niya pa ako ng malakas sa mukha. Tapos bumagsak ako sa sahig. Tapos, wala na, nagdilim na lahat. Hindi ko na alam yung nangyari. Hawakan! May pagkain ba? Bakit di mo ginawa ng paraan? Susunod, gusto ko pag uwi ko may pagkain dito Naiintindihan mo? Oo na! Ha? Pagod ka na doon! Oo nga, di ba? Ilan taon na ho kayo? 28. Bale, pangilang anak niyo na po yan? Pang 7. Pang 7? Ilan taon ho kayo na buntis? 17. 17 ako. Paano po nagsimula? College ako noon tapos may boyfriend and niyaya niya akong may pagtali. And then, tapos ayun, nabuo tapos kailangan kong mag-stop ng college kasi hindi kaya ng schedule ko tsaka ng katawan ko yung pagod. Bale, ano pong naramdaman niyo nung nalaman niyo na nabuntis kayo? Hindi ba kayo natakot? Sa una natakot ako kasi baka hindi ako tanggapin ng mga magulang ko. And syempre nagalit sila nung una. Muntik na akong palayasin. Pero nung, especially yung papa ko, hindi siya masyado siya conservative sa mga ganitong bagay. Kaya nahirapan siya talaga. Hindi niyo po ba naisipan na magpalaglag? Nung una kong nalaman, oo, tapos sinabi ko sa boyfriend ko, yun din yung una niyang naisip. Pero naawa ko sa bata kasi anak ko yun eh. Tapos, yan. Ilan na po ulit yung anak niyo? Pagpito na. Pinlano niyo po ba na dumami ng ganyan? Hindi, syempre hindi. Hindi po ba kayo nahihirapan sa laki ng pamilya niyo ngayon? Syempre mahirap. Tapos yung asawa ko, construction worker lang. Hindi niyo po pinlanong tapusin yung pag-aaral niyo? Wala na ding time kahit na gusto ko kasi madami na akong anak. Tapos mahirap na silang alagaan. Ay, nanay, paano yun? Hindi po ba sumagi sa isip niyo na mag-family planning? Hindi na. Kasi hindi ko alam. Masaya naman po ba kayo sa buhay niyo kahit na medyo nahihirapan kayo sa sitwasyon? Masaya naman kasi mahal ko yung mga anak